faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa inyo. Ako po muli si Christine Tika para sa ating FBK ngayong araw na to. Ang atin pong pag-uusapan ay mula at hango sa 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 13. Yan po. Basahin po natin at isi-share ko po sa inyo ang ating screen. Ang title po ng ating maikling pag-aaral ay Privilege to Praise. Yan po. It's a privilege to praise the Lord. Hindi po lahat ng tao ay may ganyang pribilehiyo. Pero dahil ikaw at ako ay tumanggap sa Panginoon isang araw, nagsisi ng kanyang kasalanan, mayroon tayong personal na kaugnayan at relasyon sa ating Panginoon. That's why we today have the privilege to praise God. Nais ko pong basahin sa inyo itong mga talatang ito. Sabi po rito, therefore David blessed the Lord before all the assembly. And David said, Blessed are you, O Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness, the power and the glory, the victory and the majesty. For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Both riches and honor come from you, and you reign over all. In your hand is power and might. In your hand it is to make great and to give strength to all. Now therefore, O our God, we thank you and praise your glorious name. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Number 1, the action of David was done in public. Yung kanyang pagpuri sa Panginoon ay ginawa niya kung saan naririnig ng buong assembly. Sabi po dyan, therefore David blessed the Lord before all the assembly. Tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo dapat nahihiya magpuri sa Panginoon. Kung meron po tayong dapat ipagmalaki sa mga tao, ipagmalaki natin na dapat talaga sambahin, itaas, purihin ang pangalan ng Panginoon. Dahil siya lang ang karapat-dapat. Walang kahit sino mang pangulo o hari o sino mang maimpluwensyang tao ang dapat tumanggap nito. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, dapat po ibinibigay natin sa Diyos. Oo, gagawin natin yon sa isang lugar na marahil nag-iisa tayo, pwede natin gawin yan. Pero katulad ni David, ni Haring David, hindi po siya nahiya. Sa harapan ng mga tao, his action was done in public. His praise and worship was done in public. Okay, so number 1 po yan, ano? Tandaan po natin na ang pagpupuri ng Panginoon ay ginagawa natin in public, hindi po masama iyon. Dapat nga po nating ipagmalaki at ihayag sa buong mundo kung sino ang Panginoon na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Number 2, the expressions of praise mentioned by David were precise, payak, sigurado. Sino nga ba ang kanyang dinidescribe nung siya ay nagpupuri? Sinasabi niya kung sino, ano ang pagkatao o pagkadiyos, ano ang karakter ng Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Sabi diyan, Blessed are you, Lord God of Israel. Ni-recognize niya na siya ang Diyos ng Israel. Siya ang ating Ama forever and ever. So ang ating express o pagbibigay ng papuri sa Diyos, dapat sinasabi natin sino siya sa atin. Sabihin natin siya ang tagapagligtas. Siya ang may-ari ng lahat ng mga nakikita natin. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Naroon siya sa lahat ng dako. Nakikita niya ang laman ng ating isip at puso. At maraming iba pa. So pag tayo po nagpupuri sa Diyos, kailangan payak, precise. Sasabihin po natin, sino nga ba ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Pangatlo, the declaration of worship described God's power and possessions. Napakaganda po ng ginawa ni Haring David dito. Hindi lang niya ni-recognize yung karakter ng Panginoon, pati yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang pag-aari. Mula po sa verse 11 and 12, sabi diyan, sa'yo lahat ang greatness, ang kapangyarihan, ang glory, ang victory and majesty. Inisa-isa po ni David lahat. Ano ba yung pag-aari ng Diyos? Lahat. Lahat po ng bagay na nakikita ng mata natin at yung hindi natin nakikita, pag-aari ng Diyos. Diba? So ipinakita dyan
na kapag tayo nagpupuri sa Diyos, hindi lang payak ang pagsabi ng karakter ng Diyos, kundi sinasabi rin natin, ano yung kanyang kapangyarihan? Ano ang kanyang pag-aari? 'Di ba? So, ito pa. Sabi diyan, the gratefulness proclaimed by David was heartfelt and profound. Hindi nakalimutan ni Haring David ang magpasalamat sa Diyos. Sabi doon sa dulo, therefore, our God, we thank you and we praise your glorious name. Marami sa ating mga mananampalataya, nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos. Meron tayong ipinag-pray na bagay, nung sinagot ng Diyos, nakalimutan natin magpasalamat. Naalala niyo yung kinento ng Jesus Christ noon? Marami siyang pinagaling na may ketong, pero iisa ang lumapit sa kanya at nagpasalamat. So sabi ng Panginoon, hindi ba 10 yung pinagaling ko? Nasa na yung 9? Marami po sa atin, guilty po dyan. Huwag natin kakalimutan. Pag tayo nagpuri, nagpuri tayo at nagsabi tayo ng mga mabubuting bagay patungkol sa Diyos. At in-acknowledge natin kung sino siya. Huwag din natin kakalimutan na tayo magpasalamat palagi. We have to be grateful. Napakabuti ng Diyos. Buhay ka, buhay ako ngayon. May mga tao, gumising sila nung araw na yon, hindi nila alam. Kukunin na pala sila ng Panginoon nung araw na yon. We have to be grateful. Ano man yung kalagayan mo sa buhay mo, ngayong oras na to, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon na pinaglilingkuran natin, Diyos na dakila. Alam niyo po, dito po sa susunod na slide, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Bakit kailangan natin gawin ang lahat ng bagay na yan? Number 1, kasi we have to trust God's character. Binanggit po dyan ni David kung sino ang Diyos. Pangalawa, we have to trust God's plan. Ang plano ng Diyos kahit kailan, hindi po nagkamali. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. And we have to trust God's timing. Sa lahat ng bagay, may panahon ang Diyos. Sabi po rito sa Isaiah 26 verse 3 and 4, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in Yah the Lord, or Yahweh the Lord, is everlasting strength. Another verse, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And finally, sabi sa Isaiah 60 verse 22, a little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in its time. Sa ibang translation, maganda po yung sinabi niya. When the time is right, sabi ng Panginoon, I, the Lord, will make it happen. Meron po ba kayong pinagpe-pray sa Panginoon? Naiinip po ba kayo sa pagsagot niya? Huwag po kayong maiinip sapagkat dapat tayong magtiwala. We have to trust God's character. We have to trust God's plan. And we have to trust God's timing. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sana po naging blessing sa inyo. Ito pong maikling pag-aaral natin. Ako po muli si Christine Tika. Magkita-kita tayo muli sa isang buwan para sa ating FBK.